yung mga apostles and disciples niya, ang sabi niya dyan, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang parallel niya doon sa book of Matthew chapter 20. When he commissioned the church, nung nag-utos siya, nung inutos niya, to preach the word of God is a command of God. It's not an option for you to say, I will not, or it is a command of God. That's why it is not just the work of a pastor para manghayo tayo. Work nating lahat yan. Kaya nga in many forms, ang ginawa ng mga mananampalataya, it's either nagbabahagi sila ng salita ng Diyos or dinadala nila ang mga bisita sa church. Ganon din yan, biblical din yun para makarinig ng salita ng So, ang sabi ng Diyos, preach the gospel to every creature. Yung gospel, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon mga kapatid, we are saved through the gospel of Apostle Paul taught to us, nung tinuro sa atin. Hindi katulad sa gospel panahon ng apostles at saka disciples ni Jesus Christ. No? So, sa panahon natin ngayon, through the gospel of Apostle Paul. What is the gospel of Apostle Paul? Doon po yun sa book of Corinthians, First Corinthians na sabi doon, the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Wherein, naniwala kayo doon. Naniwala tayo sa pagkamatay ni Jesus Christ doon sa cross, yung pagkabuha, pagkalibing niya, pagkamatay niya, at kanyang pagkabuhay muli. No? So, yun ang pinaniwalaan natin. No? That is how faith we have sa panahon natin. Now, pagdating sa 16, Brad, i-forward mo lang. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Dito sa tagpong ito, sa versikulong ito mga kapatid, huwag kayong magkamali sa pangunawa dito. Kasi pag makita niyo dyan, pag binasa niyan, makikita ninyo, unang tingin ninyo, akala natin ang baptism makapagligtas na. Kasi nakasabi, he that believeth and is baptized shall be saved. Ang makaligtas sa atin mga kapatid is only our belief in the Lord. Bakit? Saan ang sagot yan, Pastor? Pansinin mo sa pangalawang sentence. Dito sa pangalawa, ang sabi, but he that believeth not he that believeth not shall be damned. Ibig sabihin, ang hindi na ng palataya, mapahamak. Ibig sabihin, ang kapahamakan sa atin ay yung hindi pananampalataya kay Kristo. Hindi yung dahil hindi ka nagbabaptize. Kasi binanggit na dyan sa pangalawa, and he that believeth not shall be damned. Hindi binanggit na, and he that believeth not and is baptized not. Ayun, walang binanggit na binanggit lang yan dyan kasi in the context sa panahong noon ni Jesus Christ na pagka na nampalatay kay Kristo, immediately binabaptize. Kaya nasabi ng writer yan. Pero sa pangalawang sentence, ang makapagligtas talaga, ang makapagpahamak sa atin ay yung ang walang panampalataya kay Kristo. Hindi na sinali yung hindi ka mabaptize. Bakit? After all, ang baptism is just a response from your inward an outward response, no, from an inward conscience, mga kapatid, doon sa 1 Peter. So, kailangan hindi kayo magkamali ng pangunawa. No? In verse 17, ang sabi dyan, and these signs shall follow them that believe, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Yun ang palatandaan sa panahong yun, noong kinumisyon ng Diyos ang mga apostol at disciples. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. And in verse 18, right, they shall take up serpents, and if they drink in a deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ibig sabihin, makita may kapangyarihan sa kanila. Because God gave them, grant to them. Yan ang sign sa kanila. Kasi ang mga Hudyo, sa harapan ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi po pwedeng wala kang may pakita Ganon sila katindi. Mag-isip siya, totoo ka ba talaga na galing sa Diyos? Dapat gumawa ka ng kapangyarihan. Ganon sa panahon nila. Kasi the Jews is unbeliever. They are unbelieving Jews. Kumbaga. And verse 19, ang sabi dyan, so then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat in the right hand of God. In verse 20, ito na mga kapatid.
And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming. Yeah, you see the wording? Working with them and confirming the word with signs. Following. Amen. Ibig sabihin, sa panahon yun, when God commissioned them, mayroong kapangyarihan sila. And they speak in tongues. Kaya after noon, nagkaroon ng speaking in tongues during the time of Pentecost. Na ang akala natin, they are really and actually talking the language of the other nations, but it is not. Nagsalita sila ng Galilean language at ang pandinig ng mga tao na nandoon bumisita panahon sa Pentecost from every nation pumunta doon dahil pista narinig nila sarili nilang lingwahe. And okay? Ganun that's how the power of God through the Holy Spirit, when the Holy Spirit poured upon them, they talk tongues from other nations. Now, anong gustong unawa natin sa inyo mga kapatid? Kasi si Peter ay talaga nagpagaling sila. Alright? At yung signs na yon, yung mga palatandaan na yon, naputol na yon nung nangamatay na sila. Diba? Nag-cease na yun eh. Tumigil ba? Hindi ibig sabihin na kahit namatay na sila, nagpatuloy yung mga tao na nagsalita. Wala. Kaya yung mga charismatic na nagsasalita ng ganyan, mali po yan. Nakita niyo? Mali yun. Lagi na lang sinasabi na dahil si Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, ganon din daw yung power ng of speaking. Mali, hindi ganyan ang application. Na magsalita ka ng new tongues. Kaya pagdating doon sa Church of Corinth, sinabi agad ni Apostle Paul, bakit niya practice yan? Kita niya? Doon sa book of 1 Corinthians, na nagsalita sila ng tongues, nag-speaking in tongues sila. Dinidiscourage sa Apostle Paul yun. Huwag na gawin yan. Bakit? Sa Biblia tayo. Diba? Kung gusto mong maligtas, hindi sa sinasabi niyo kung ano-anong sinasabi. Sa Biblia na tayo. Diba? Yun. So kaya dyan mga kapatid, hindi nagpatuloy kasi yung mga ibang mga grupo ay talagang pinapraktis yun. Nagpapagaling. Anong papagaling? Dalhin mo sa hospital yan para gamutin. Nalangit ka. Gamitin yung mga doktor para gumaling yung may sakit. Ganon siya mga kapatid. Amen mga kapatid? So, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral about Christology, doon sa page 65. Page 65, Brad. Go. Okay. 65. Right. So, sa pagpatuloy ng pag-aaral natin about Christology. Christology meaning, ano ulit yung Christology meaning? Christology, logy means study, and Christo ay from the word Christus in the book of Greek. The book of Greek in the Greek language. Kaya Christology, pag-aaral about Christ. Study about the Lord Jesus Christ. Bakit aralin natin ang pag-aaralin natin ang about the Lord Jesus Christ para malaman natin na si Jesus Christ has the attributes, may attributes siya ng pagka-Diyos. Alright. Ang attribute ni Jesus Christ, ganon din sa God the Father, ganon din sa Holy Spirit. Si Jesus Christ ay mayroong attributo na number 1, omniscience. Omniscience meaning all-knowing. Okay. At ang sunod ay omnipotence. Yun isang attribute niya.
Sabihin, all-powerful. Makapangyarihan si Jesus Christ. Bakit? Naipakita naman na-establish naman natin kung paano siya nagpapagaling. Bubuhay pa nga siya ng patay. Tama? Okay? Bakit? Siya ay Diyos Bakit natin tinuturo na siya ay Diyos? Kasi ibang grupo nagtuturo na si Jesus Christ is hindi Diyos. May mga religion, mga kapatid, mga grupo na nagtuturo na si Jesus Christ hindi Diyos. Alam natin kung anong mga grupo yun. Si Satanas naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pero itong mga ito, hindi sila naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Mas magaling pa sila kay Satanas. Si Satanas ay wala pala sa kanila. Mas mas powerful pa sila kay Satan. Okay? No, ganun. Nanginginig pa nga si Satan. Trembling pa nga Diba? Doon sa book of James. Now, isa pang attributes ni Jesus Christ ay yung omnipresence. Okay? Ibig sabihin, kahit saan. He is everywhere. Right? Whether in heaven, dito din sa lupa. Ganon siya. Now, idagdagan natin ang kanyang attributes pa. Biblically, mayroon pang dagdag yan na mapapatunayan natin na si Jesus Christ ay hindi mo pwedeng sabihin na tao lang siya. Okay? Bakit? Kasi ang tao, wala pong kapangyarihan yan. Maliban na lang kung sa Book of Eschatology, sa pag-aaral natin sa The Doctrine of the Last Thing called Eschatology, ay mayroon daw Antichrist na bigyan ng kapangyarihan na ni second beast. Okay? The second beast. Bigyan na ng kapangyarihan yung Antichrist, magkaroon na siya ng kapangyarihan. Alright? Now, dito, ipapaliwanag natin si Jesus Christ of His eternality. Eternality meaning yung wala bang hanggan ba? Wala siyang hanggan, no? Okay? Eternal siya. He is forever. So maraming mayroong mga bersikulo na magsasabi na si Jesus Christ talaga ay forever. Dito sa lupa, walang forever. Tandaan natin, but doon lang sa kalangitan may forever. Kahit yung mga nanliligaw dyan na ikaw ang aking forever, pero mali po yun. Kasi yung mga ganyang mga wordings ay sa langit lang po applicable yan. Okay? So now, sabi dyan, Jesus Christ eternality, the book of Hebrews, chapter 7, verse 16, who is made not after the law of carnal commandment. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay hindi ipinanganak after the law of commandment. Ibig sabihin, not after the flesh. Kaya nga sabi doon sa book of John, not of the flesh, but of the will of God. Kasi ang kaligtasan natin, hindi according to man, but according to God. Bakit? God has no, it is not applicable unto the Lord, the time. Yan, ibig sabihin yan. Now, kaya nga sabi dito, si Jesus Christ din tutukoy dyan, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. Look at the word, endless life, applicable to the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, walang hanggan, hindi habang buhay, ha? Hindi habang buhay. No, kasi may buhay pa Kundi, walang hanggan. Okay, yan ang meaning niyan. So, Jesus Christ is not, si Jesus Christ, He was not born, He was not born dito sa lupa, not according to man, but according to the power of an endless life. At yan ay attributes lamang sa Diyos. Amen ho ba mga kapatid? Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay pinanganak ka according to an endless life. Hindi applicable sa tao yan. Hindi rin applicable sa kahit sino man dito. Alright? Hindi applicable sa, hindi rin sinabi yan para sa mga angels. Kasi ang angels is just a created being. Amen mga kapatid? Now, ano pa? Ayaw, Brad. Lagay mo sa gitna. Okay.
Ayaw na. Ilagay mo kita yun. Okay. Yan, okay. So, kanina, endless life. Now, Jesus Christ was before John the Baptist. Sino si John the Baptist? Si John the Baptist ay pinsan ni Pinsan ni Jesus Christ. Magpinsan yan sila. Okay. Oh, yan. Alright. Kahit ang testimony ni John the Baptist, yung pagpapatunay ni John the Baptist to the Lord Jesus Christ is evident that the Lord Jesus Christ is eternal. Okay? Bakit? Anong pagkasabi dyan? In John 1:15, John bear witness of him and cried. O, kita mo? He cried, and ibig sabihin talagang seryoso talaga siya. No, nananangis, sumigaw. Oh, parang ganun ba? Na si Jesus Christ, sabi niya, this was he of whom I speak. He that cometh after me. Kasi nauna si John the Baptist eh. Tama? Nauna si John the Baptist. Bakit? Si John the Baptist kasi forerunner of the Lord Jesus Christ yan. Forerunner siya. Dala niya ang kung sino si Jesus Christ. Pura nauna siya eh. Para bang hinanda niya ang mga puso ng mga tao para pagdating ni Jesus Christ, pasok si Jesus Christ. Madali na lang manampalataya. Kaya nga ang tawag sa panahon ni John the Baptist, the baptism of John the Baptist is what? Baptism of repentance. That is not baptism of salvation, but baptism of repentance. Paghingi ba ng pagsisisi ba? Para pagdating ni Jesus Christ, manampalataya ka. Ay, iyan ang panampalataya sa panahon yan. That's how salvation works. Okay. So, ang sabi niya, he that cometh after me is preferred before me. Mas siya pa nga binigyan ng highlight eh. For he was before me. Yan. Nauna talaga eh, si Jesus Christ kay John the Baptist eh, kung ikumpara eh. Bakit? Alam kasi niya na si Jesus Christ is the Savior. Tama. Manliligtas si Jesus Christ eh. He is a Redeemer eh. Kaya nga alam niya na si Jesus Christ ay Savior. Now, pero dumating din ang panahon, nagka-crisis ang kanyang panampalataya eh. Yan ang mahirap. Sa isang mananampalataya, maganda ang una, pero pagdating ng kalagitnaan, minsan mayroon ganun eh, magkakaroon ng crisis yung panampalataya mo. Maganon-ganon ba? Nagka-crisis, Brad. Kaya pag sinabi, Brad, patawarin mo ako, bakit? Nagka-crisis ang aking panampalataya. Ganon ba? No? So, John the Baptist's testimony is that Jesus Christ was before him. Nauna talaga si Jesus Christ. Bakit? Kasi Jesus Christ eternal naman eh. Tama. Bakit? Bakit siya eternal? Diyos kasi siya. Di ba? Amen mga kapatid? Jesus Christ was before Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham was in the Old Testament. Tama ho ba? Pasalamat nga tayo, nakita natin si Jesus Christ. Oo. Kung baga sa panahon ni Jesus Christ ba, magpasalamat ang mga tao sa panahon niyan, nakita nila Jesus Christ. Tama? Kasi sa panahon ng Old Testament, yung mga tao ng unang panahon, alam lang nila na may Messiah na darating. Even si Abraham, alam niya na may Messiah na darating in the name of Jesus Christ. Pero hindi niya nakikita. Nakikita lang niya sa magitan ng kanyang pananampalataya. Di ba? Bakit nakita ni Abraham si Jesus Christ? Looking forward. Bakit? Kasi testimony ni Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ na ganon ang nangyari kay Abraham. Seeing me. Kaya sabi niya, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Tama yan? Kahit si Abraham in the Old Testament, nauna pa si Jesus Christ. Bakit? Kasi Diyos naman siya. Tama ba? Walang tao na nauna ng unang panahon
na tapos bumalik. Wala pong ganyan, kapatid. Oo. Si Jesus Christ lang ang nakakagawa niyan. Tandaan niyan. And his testimony said, and verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day. Kita mo yan? To see my day. Nakita ni Abraham si Jesus Christ na gano'n ang mangyari sa kanya. Bakit? Si Jesus Christ is the fulfillment of the salvation in the Old Testament. Diba? In the Old Testament, kakatay ka ng hayop eh. Pambayad ng kasalanan mo eh. Nung si Jesus Christ na namatay doon sa cross, siya na ang pambayad ng kasalanan mo. Hindi na yung mga baboy na kakatayin. Baboy bang kinakatay, pambayad ng kasalanan? Tupa yata, no? Tupa o kambing. Pambayad sa utang. Oo. Kaya dito sa Saudi Arabia, pagdating ng mga Hajj, Hajj. Diba, nagbabayad sila sa Al-Raji Bank. Na para bang pag nagbayad sila doon, ang Al-Raji na, mayroon silang pununtak na sila na ang magkakatay ng tupa para sa iyo. Ano ang ginagawa din sa Saudi Brad? Kala ninyo. Pag Hajj, ganun ang ginagawa lang. Punta sila sa Al-Raji Bank, magbayad sila. Ilan ang sayo? Ang pamilya ko, ito. Oh, ito ang bayad. Oh, sila nang magkatay doon para pambayad ng kasalanan nila. Oh, para mapatawad sila. Brad, that is according to the law of Moses. Sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, tamang Kristiyano si Jesus Christ na pinabayad sa atin. Kaya wala na tayong dapat na offering. Hindi offering dyan, offering ba para patawarin tayo ba? Oo. Baka hindi tayo mag-offering dyan. Burnt offering ba? Hindi na natin gawin yan. Kasi ginawa na po ni Jesus Christ yan. Ngayon, paano nyo mababasa? Saan mababasa? Sa Book of Hebrews po yan. Book of Hebrews. Doon mo malalaman na ang pagkamatay ni Jesus, ang blood of the Lord Jesus Christ, yun ang pambayad ng ating kasalanan. Kahapon, ngayon, at sa susunod pa natin gagawin kasalanan. Tama ho ba, mga kapatid? So, Jesus Christ was, Jesus Christ is eternal. Okay? He is eternal. Because during Abraham, even the Lord Jesus Christ said, before Abraham was I am. Okay? Was I am. Kaya nga doon sa Book of Exodus, sabi ni Moses, Lord, anong sasabihin ko sa mga Israelites? Sa mga tao? Paano kita ipakilala? Di ba? Anong pangalan mo? Anong sabihin ko? Di ba ang sagot ni Jesus Christ? Sabihin mo sa kanila, I am. I am. Dahil in the Hebrew language, I am is Ehyeh. Ehyeh. I means God. Ako yan. Siya. Kukwestiyonin mo siya? Diyos siya. I am. Ehyeh. Seyer. I am. Kaya, God ang meaning yan. Ng I. Alright. Kaya hindi mo pwedeng hiram-hiramin eh. Kaya si Satanas, sabi na, I. Yun na. Imbis na, hindi para lang sa Diyos, gusto niyang angkinin din. Yan ang mahirap. Oo. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang sentro daw ng litra, the center letter of pride is what? I. Ikaw. Isang Diyos, ikaw na. Kaya nga sabi ng mga kanto sa atin, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na magaling. Ikaw na. Ganun man. Okay. Amen mga kapatid. So, yung before Abraham, pagkaganyan ang testimony of the Lord Jesus Christ about Himself, ay sinasabing He is eternal. An attribute only to God. Hindi sa tao. Tapos sabihin mo, si Jesus Cristo ay tao lang. Yeah. Okay. Jesus Christ was before the world is created. Bago pa lang nilalang ang mundo, kapatid,
si Jesus Christ ay nandoon na. Wala siya sa mundo, kundi sa labas siya ng mundo. Noong kinreate niya ang mundo, nasa labas siya. Bakit? Diyos siya eh. Hindi yung nag-create siya ng mundo na nandoon siya sa loob. Okay? Otherwise, tao siya. Bakit siya nag-create ng mundo tapos nandoon siya sa loob ng mundo? Nandoon siya sa labas ng mundo, kapatid. Okay? When He created the world, the earth, nung create niya the earth. Okay? Kaya nga sabi ni John, sa John chapter 17, verse 5, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory, may luwalhati si Jesus Christ, mga kapatid. May kaluwalhatian siya, which I had with thee before the world was." Ito ang world, nandito tayo, nung create ko ang mundo, mayroon na akong glory, mayroon na akong kaluwalhatian, na mayroon ako. Alright? Ganun man si Jesus Christ, creator siya. Tama ho ba? Bakit? Kasi nung panahong yan, nung malapit na siyang i-betray ba, malapit na siyang pagkanulo ni Judas, ay talagang makikita mo talaga ang kanyang pagkatao. Hindi niya pwedeng ipaanda rin ang kanyang pagka-Diyos. Otherwise, hindi siya mamamatay sa cross. Sige daw, saktan mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng saktan ang Diyos, kapatid. Kaya kailangan tao siya. At that time, huwag niyang paanda rin ang pagka-Diyos niya. Kasi otherwise, hindi siya masugatan. Hindi pwedeng sugatan ng Diyos eh. Ang tao pwede masugatan. Alright? Malalim na mag-aaral yan. Okay? Kaya nga sabi dyan, which I had with thee before the world was. Glorify thou me. Alam mo ba ang panahon yan? Yung nag-agonize siya in the Garden of Gethsemane. Yun yung panahon yan eh. Nanalangin siya. Bakit? Wala. Ang tao walang glory. Tandaan yan. Ang tao, Brad, walang glory yan. Kaya huwag mong ipagmamalaki kung anong mayroong kayamanan nitong si Elon Musk. Yan ba ang glory ninyo? Brad, sa harapan ng Diyos, baniting na lang yan eh. Kaya nga, dapat gamitin mo yung pera mo. Yung pera mo, gamitin mo doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano mo gamitin yan? Maraming paraan. Maraming paraan. Tingnan mo si William Colgate. Mayaman nga siya. Pero anong yaman niya? Tinutulong niya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Si William Colgate, wala kang marinig, pangalan niya nasa pinakamayaman, pero sa harapan ng Diyos, mayaman siya. Bakit? At some point in his life, nung nagtrabaho siya, mahirap yung pinagdaanan ni William Colgate. Grabe yung pinagdaanan niya, hirap siya. Kaya nanalangin siya sa Diyos, Lord, kung payamanin mo lang ako, pagpalain mo ako, talagang gagawin niya ang lahat na Kristiyano siya. Na mapalaganap salita ng Panginoon. Noon yung pinayaman siya ng Panginoon. Ginawa niya. 10% sa kanya, 90% sa Diyos. Pinaligtad niya. Grabe. Hindi naman siya magugutom. Kasi walang anak ng Diyos na nagugutom. Tandaan niyo yan. Kahit gaano pa katindi ang problema ng mananampalatang yan. Pero pag ang Diyos kumilos sa kanya, hindi magugutom yan. Sinabi na yan sa Book of Psalms, sinabi na sa Book of Proverbs, maraming bersikulo magsabi, yung anak ng Diyos, walang magbibeg o bread. Tandaan yan. Niwala ba kayo dyan? Ngayon, pag hindi kayo maniwala dyan, ang pananampalataya ninyo, may crisis nga. Crisis of faith ba? May crisis of faith. Mamaya, i-preach natin yan. Then, sabi dyan, Father, I will that they also, yung manampalataya, whom thou hast given me, be with me where I am. Kasi pagdating sa langit, kasama natin Christ, right? Kailangan natin maligtas. That they may behold my glory, makita nila ang aking kaluwalhatian, which thou hast given me. Thou hast given me, binigay mo sa akin. For thou lovest me before the foundation of the world. Bago ko kinreate yung pundasyon ng mundo. Ibig sabihin, nasa labas talaga siya ng mundo. Nung create ng Diyos.
Nung kinreate niya nung create niya ang mundo. Ang pundasyon ba ng mundo ba? Okay? Amen mga kapatid? So it proves that the Lord Jesus Christ is eternal. Alright? Eternal, ibig sabihin, walang hanggan. Hindi habang buhay ha, tandaan yan. Mamahalin kita habang buhay. Dito lang kasi yan. Pero pag sinabi mo, mamahalin kita, walang hanggan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil pagdating sa langit, wala nang pag-aasawa. Oo. Mayroong eternal flame, Brad. Oo, sa impyerno sigurado yan. Mangyayari tayo ng bangles. Oo. Sinong singer dyan, Brad? The Bangles, di ba? The Bangles. The Bangles ba? Oh, yan singer niyan si Susan Hoff. Alam ko yan yung mga singer niyan. Papanahonan nila yan eh. Eternal flame. Say my name. Say my name. Sometimes, mayroon ganun din eh. Magaling yung brother. Saan brother Limon? The Bangles. Sabi ng mga Bisaya, the Bangles. Bangles. Bangles daw. Oh, sabi doon sa baylihan, sayawan sa probinsya ba? Oh. Special number, led by Judas. Sabi ko, ba't Judas yung nilagay pangalan dyan? Led by Judas daw. 5 lamang sila katao. Oh. 5 lamang daw sila katao. Tama rin. Oh. Ibang klase yung mga baylihan naman ng panahon. Naabot niyo ba rin mga kapatid? Oh. Bangles daw eh. Kanta na ano daw. Ang awitin daw eh, ang song daw ay The Bangles, Eternal Flame. Bihira. So Jesus Christ is eternal. Amen mga kapatid? Now, okay, just give me a few minutes. Jesus Christ is the firstborn of every creature. My creature. Okay? Alam niyo kung sino yung mga creature? Illustrate na natin. Unang creature, tao. Tama ho ba? So, kinreate ng Diyos ang tao. Ganun man, creature na importante sa Diyos ba? Kasi, remember, pagdating sa creature, ang tao ang pinaka-importante sa Diyos. Bakit? Kasi ang kaluluwa ng tao, pagka iyay namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa is immortal at may patutunguhan yung kaluluwa niya. Langit or impyerno. Kaya importante sa Diyos yan. Okay? Tama? Yung kaluluwa ng hayop, wala yun. Bakit? May kaluluwa ba ng hayop? May hayop ba pagdating doon sa langit? Wala naman eh. Alright? Oh, ganun yun. Kaya pagdating sa creature, sa tao, ang sabi ng Diyos, Jesus Christ is the firstborn of every creature. Lahat yan. So pagdating sa tao, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. When God begot Jesus Christ, the term used is firstborn of every creature. Lalo na sa New Testament, sa New Testament, na may nangamatay na, the Old Testament saints, na nung namatay sila, nandoon sila sa Abraham's bosom, at noong si Jesus Christ ay namatay, He declared victory unto them, and then He bring the captive people ba, to heaven. Si Jesus Christ ang nagdala ng mga yan. Doon sa langit. Tandaan niyan. Tandaan natin na sa Book of Luke. Kaya ang term ginagamit doon, firstborn of every creature. Another term is first fruits. Oh. Bakit? Kasi He is the firstborn of every creature na na-ahead sa kanyang namatay. Medyo malalim na doktrina yan. Okay? Pag sinabing firstborn, there is a privilege. Kaya nga, sa pamilya, in the Old Testament, pag mayroong panganay dyan na unang ipinanganak, ang term sa kanya, firstborn. Bakit? Hindi dahil firstborn ka talaga dahil ikaw ang unang pinanganak, kundi firstborn in a sense na you have the privilege, the birthright privilege
to be dominance, to be the show of strength sa pamilya. Ganun yun eh. Kaya nga, sa Old Testament, the Book of Deuteronomy, Book of Exodus, ang unang ipinanganak sa nanay na yan, ang tawag sa kanya as strength. Bakit? Siya ang bumukas sa sinapupunan ng kanyang ina. Diba ang nanay, berhen? Berhen yung nanay nang nakuha ng asawa niya. Kaya ano pa yan, hindi pa yan. Kaya ang unang lumabas dyan, it is a show of strength. Kaya nga nasasaktan ng nanay pag ipinanganak ang panganay. Tama? Kasi hindi madali ang nanay na ipanganak ang kanyang panganay. Talagang masakit. Yan ang disenyo ng Diyos eh. Resulta kasi ng kasalanan yun eh. Tandaan nyo. Diba sabi ng Diyos, dahil ikaw nakinig doon kay Satan, ito ang parusa sa'yo. O, ang konsepsyon mo ng panganak mo ay talagang masakit. O, pero mautak ang tao eh. Alam mo ginawa ng tao? Hiniwa. Ayaw magdusa eh. Ibig sabihin, you defy the law of God. Oo. Kaya yung mga tao na cesarean, ba't ka ba pa cesarean? Lalo ng lalaki, sasabihin ng lalaki, huwag kang mga anak normal. Bira naman. Para sa akin yan eh. O, tingnan mo kabuang niya. Oo. Imbis na manganak siyang normal, masasaktan siya, ginawa ng lalaki, ipasisaryan ng asawa niya. Bakit? Para daw manatiling virgin daw. Buang talaga eh. Sorry, pambihira. Sorry. Oo. Hindi ganyan mga kapatid. Yan ang design ng Diyos. Kaya si Charlene Gonzalez sabi na, ay, bahala, hindi ako magpasisaryan. Pag sinabing manganak, nganak siya. Ang pinanganak niya ay kaluha. Ano ba yung tawag sa ano? Twin? Ano ba yung kambal? Si Atasha at saka si Andres. O di, talagang sabi na, ang sakit. Gusto niya nang maranasan yung pagkananay niya. Tama. Oh, kasi yung iba mga kapatid, ginawa ng iba mga kapatid. Abay, nagpasisaryan. Pastor, grabe ka naman, Pastor. Mapahamak din ng anak ko. Mapahamak din ng asawa ko eh. Kasi mayroon talagang delikado din eh. Oo, mayroon ganyan talaga. Mayroon ganyan naman talaga na sabihin ng doktor, cesarean na, bakit? Tingnan mo, nahirapan na. O, do it. Oo. Pero tandaan natin, hindi nangangahulugan na dinidefy mo ang hindi mo dinidefy ang law of the Lord. Oo, ganun yan. Kasi iba talaga, sinadya talaga ba na maging cesarean. Oo, mahal ka ng cesarean. Oo. Yung aking asawa ko nga eh, matindi na ng inabot niya eh. Oo, sabi ko, isisaryan to, pag kasi masakit. Si Princess kasi, sabi ko, Brad, ito na, mamamatay ka na talaga, wala kang tempera eh. Brad, lumabas ang anak niya, Brad. O, bakit? Iniisip ko, walang tempera eh. Ayun pala eh. Yan palang panakot mo sa mga Brad, cesarean. Mamatay ka talaga, bakit? Wala tempera eh. Isang, labas. Grabe no? Magklase ka, Pastor ha? Okay. So, we established that the Lord Jesus Christ was before Abraham. And before the world was, at pagdating sa firstborn, attributed to the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi dyan, that which was from the beginning, in 1 John chapter 1 verse 1, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. The firstborn, who is the Lord Jesus Christ, and bearing the words of life. Amen mga kapatid? Next, in Hebrews chapter 1 verse 10. Kaya nga sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 10, and thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth. This is the earth. He is outside of the earth. When He created the earth, when He created the foundation of the earth. Kita mo yan? From the beginning. When He created the world. Attributed to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ kagawa yan eh. Hindi naman magawa ng tao yan eh. Bakit? Diyos naman siya eh. Hindi naman siya tao eh. Nasabi ng iba, tao lamang si Jesus Christ. Pero dito sa salita ng Panginoon, Diyos siya eh.
Kaya, pag itong argumento mo, paano nila sabihin na si Jesus Christ ay tao lamang? In Hebrews chapter 1 verse 11, they shall perish, but thou remainest. Lahat ng mga creation ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid, matutunaw yan, tandaan nyo. Alright? In the book of Revelation, matutunaw lahat yan. Doon sa 1 Peter chapter 3, mag-melt yan due to fervent heat. At yung mga constellations yan, yung mga terrestrial bodies na yan, wala yan. Babagsak yan. Matutunaw lahat yan. Bakit? Kasi papalitan ng Diyos ng new heaven. Amen ba? Oh. Matutunaw itong mga ito, pero ikaw, mananatili. Bakit? Mundo yan eh. Nasa labas siya eh. Diyos siya eh. Tama ko ba? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Oh. We are trying to establish here that the Lord Jesus Christ is eternal. Time is not applicable to Him. Oh. Bakit? Forever siya. Oh. Bakit? Diyos siya. Oh. Hindi naman siya tao na katulad natin eh. Amen mga kapatid? In Revelation chapter 1 verse 8, He is Alpha. Sabi dyan, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Almighty palang kapatid, magsasabi na si Jesus Christ ay makapangyarihan. Na si Jesus Christ is God. Bakit? Walang taong Almighty. Pag isang tao tawagin mong Almighty, ginawa mo talaga siya si Lucifer. Si Satanas kasi mga kapatid, gusto niya maging Almighty. Alright? Kaya nga sabi natin, si Lucifer or si Satan is the greatest impostor. Bakit? Kasi gusto niya maging Diyos siya. Ang Almighty, hindi applicable sa kanya. Ganon din sa tao. Ang Almighty, hindi applicable sa tao yan. Kaya pag sinabi mo, sa speaker of the house or sa sine, thou Almighty, pambira. Ginawa mo talagang Diyos. Ginawa mong si Lucifer yung mga taong yan. Oo. Kasi nakita ko mayroong Brad, nung panahon ko. Bakit panahon mo talaga? Oo. Noong una kasi, may, sa Brad, kanong magagawa ng resolution sa politics. We're talking about politics. No? Sa barangay, Brad, nakalagay doon. Sabi niya sa mayor, kasi may hiningi siya sa mayor, yung kapitan. May hiningi siya sa mayor na project ba? Sabi ba na, thou omnipotent almighty. Bakit? Wala akong question. Oo. Ngayon ko lang naunawaan, bakit niya ginawa? Ang almighty at saka omnipotent, sa Diyos lang yan ha? Bakit nasgawa niya yung ganun? Oo. Kaya tuloy hanggang ngayon, yung mayor sa amin, ayaw na bumaba. Forever. Kasi almighty daw siya. Talaga naman. Oo, kaya pinarusahan din yung munisipyo na namin eh. Hanggang ngayon, sa awa ni Satanas eh, walang pagbabago eh. Oo. Oo. Bakit? Ay, ang mayor doon, wala sa hulog eh. Oo. Talaga naman. Almighty. Ngayon ko lang naunawaan, may sinulat din si Barangay Captain. Almighty and omnipotent. Grabe talaga, omnipotent. You're omnipotent, your highness talaga naman. No? Ayos lang. Oh, mayor ka lang, tapos ganyan ang mga wording mo. Pwede siguro sabihin mo doon sa presidente, pero mayor, ayun. Oo. Hihira. Oh. Sa Albuera namatay. Hindi almighty yun. Oo. So, mga kapatid, in verse 11, 1:11 Revelation, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Now, Jesus Christ is, sabi nga natin, the eternality of the Lord Jesus Christ. Dito naman sa Hebrews chapter 7, verse 21, even the priestly office of the Lord Jesus Christ is forever. Kaya nga sabi dyan, for those priests, yung mga priest noong unang panahon, were made without an oath. Oh, yung mga Levites sa panahon nung unang panahon, mga Levitas ba? Mga Levita, mga pare.
They were made with an oath by Him that said unto Him. Pero si Jesus, without oath, pero si Jesus Christ, mga kapatid, made after the order of Melchizedek. Kaya nga si Melchizedek is the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Kasi without mother. Kasi nakalagay kasi dyan sa Hebrews chapter 7. The Lord swear and will not repent, thou art a priest. Dito mga kapatid, pinakita ang testimony of God to the Lord Jesus Christ forever, a priest forever after the order of Melchizedek. Kita mo, ang wordings na ginamit dyan is forever. Forever. Ibig sabihin, walang hanggan. Even ang kanyang pagkapare, walang hanggan. Si Jesus Christ was a redeemer. There is also a verse called him a prophet. There is also a verse called him an apostle. There is also a verse called him a priest. Ganon. He has that office. Kahit nga tayo Diba sa ating distinctive doctrine, mayroong words doon na letter P sa Baptist acrostic, na ang letter P, ang tawag doon, priesthood of all believers. Priesthood of all believers. Yung mga manampalataya, mga pare, Pastor, bakit hindi ka tawagin pa? Dapat tayo tawagin pare, Brad. Oo. Okay? Pero hindi natin ginagawa yan. Bakit? Kasi ganito yan. Ang trabaho ng pare, to bring the people to God. Tama ho ba? Yan ang middleman noong unang panahon. Okay? Ang pare ang nagdadala ng mga tao malapit sa Diyos. Paano nila ginagawa? Doctrine, teaching, ganun. Sa temple, sa tabernacles. Diba ganun ang ginagawa sa synagogue? Ganun ginagawa nila. Nung dumating si Jesus Christ, kaya ang mga pare, mga kapatid, imbis na sila ang pupunta doon sa Holy of Holies, tayo, by spiritual matters, we can go directly unto God. Kasi ang nag-mediate sa atin, God and man, is Jesus Christ. Tama? There is only one mediator. Tama? Hindi na tayo dapat doon sa pare na lumapit. Father, patawarin mo ako dahil ganito, ganyan. Hindi na dapat ginagawa ng mga tao yan sa panahon ngayon. Bakit? Si Jesus Christ mismo ang nag-mediate sa atin. Namagitan ba? Wala sa Diyos, amara sa tao, patungo sa Diyos. Ibig sabihin, si Jesus Christ na nagdala ng mga tao patungo sa Diyos sa magitan ng kanyang pagkamatay sa cross. Okay. Now, wala na si Jesus Christ. Tandaan ninyo, doon sa Book of Corinth, and He gave some pastors, evangelists, teachers. Di ba mayroong sinabing ganon? Bakit? Tayong mga mananampalataya, by priestly office, bringing people unto God. Yan ang ating duty sa panahon ngayon. Ang priest naman ng panahon, bringing people unto God. Si Jesus Christ, bringing people unto God. Sa panahon natin ngayon, wala na si Jesus Christ. We are the ambassador of Christ. Tayo din bringing people unto God. By what? Sa magitan ng pagpapaliwanag sa Kanya ng pananampalataya para magkaroon siya ng kaligtasan. Ngayon ho ba? Mga kapatid? Kaya nga, ang mga pare ngayon, hindi na dapat nila gawin yan kasi ang mga pare, ginagawa ngayon, nagpapatawad pa sila ng kasalanan. Sinasabi pa, kabayaran ng kasalanan mo, anong ginagawa mo? Nagnakaw ako, ganito. Sige, ito ang bayad mga manalangin ka ng ganito, aba namin, ganito. Ikaw, anong kasalanan mo? Mabigat ito, Father. Ito ang bayad. Wala dapat ganyan. Bakit? Ikaw mismo, pwede ka nang dumiretso sa Diyos. Amen ho ba mga kapatid? The priestly office of the Lord Jesus Christ is forever. Forever. Hindi na natili dito sa lupa. Alright? Anong priestly office niya? Bringing people unto God. Sinunod natin yan ngayon. Kaya nga may priesthood of all believers ang tawag ang third. So the Lord Jesus Christ, one of His attributes is eternality.
Yung pagkawalang hanggan. Ha? Walang hanggan. Kaya nga sabi doon sa Book of Micah chapter 5 verse 2. Brad, tama na yan? Tapos na yan? Book of Micah chapter 5 verse 2. Going sport. Who's going sport? Have been from of old. Yung kanyang pinanggalingan, walang hanggan. Walang hanggan. Bakit? Sinabi dyan from everlasting. Ang kanyang pinanggalingan ay everlasting. Ang kanyang patunguhan, everlasting din. Amen mga kapatid? So, attributes lang yan ng pagka-Diyos. Attribute lang yan ng Diyos, hindi attributes ng tao yan. At yung attributes na yan, kay Jesus Christ. Tapos sabihin lang ng iba, si Jesus Christ hindi Diyos. Anong paningin mo kay Jesus Christ? Tao lang talaga. Walang kapangyarihan siya. Sa ating pag-aaral, eternal din siya. Eternal siya. Siya ay omnipotent, siya ay omniscient, siya ay omnipresent, siya ay eternal. Amen ho ba mga kapatid? Ganyan ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Amen ho ba? I hope you learn something. Something lang. About the Word of God. Next week, ang pag-aralan natin another module still about the Lord Jesus Christ. Any question? May tanong ko ba kayo? Sasabihin niyo ba na si Jesus Christ ay tao lamang? O si Jesus Christ ay Diyos? Or si Jesus Christ ay Diyos? Sino may sabi? Yung mga Iglesia ni Cristo. Sino pa? Yung mga Muslim. Sabi si Jesus Christ, prophet lang daw. Hindi naman Diyos. Ganun ba? Bakit? Kasi umiyak daw siya. May Diyos bang umiyak? Natignan mo mga argumento. Siya ay nanalangin sa Diyos. May Diyos bang nanalangin sa Diyos? Ibig sabihin, wala siyang power. Bakit siya na kailangan na ang Diyos? Ganyan ba? No. Okay? Pag may magtanong sa inyo ng ganyan, paano niya sagutin? Alam niyo na sagutin. Alright mga kapatid? So next week, dadako tayo sa ibang pag-aaral still about the deity or ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Amen ho ba? Any question? If there's no any question, tayo na lang. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa attributes of the Lord Jesus Christ, the eternality of the Lord Jesus Christ, being a God. Salamat, Panginoon. Kami po ay nanampalataya na si Jesus Christ ay Diyos. Siya po ay omniscient, siya po ay omnipresent, siya po ay omnipotent, and He is eternal. He is holy, He is God. Yan po ang natutunan namin, Panginoon, mula sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong salita, O God. Nawa, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan na ang aming mga pananampalataya ay hindi po magwi-waver, Panginoon. Hindi po katulad ng isang isda na patay, toss to and fro, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, nawa ang natutunan namin ay maituro namin sa iba, at ito po ay palatandaan ng aming pananampalataya sa iyo. Lahat ito ay sa magdalangin, purihin po iyong pangalan. Name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Mga kapatid, break time.